Hala, ano kaya ang nangyari kay Mrs. Grasshead? Pagkagising ko, ito na yung nakita ko dito sa may window. At may dalawang bata nga na napagtripan ng kanilang grasshead. Tingnan nyo naman at nawala na ang kanyang hair. Doko, konti pa lang naman talaga yung kanyang buhok, pero tingnan nyo, naputol pa. Pero si Mr. Grasshead, super haba na ng kanyang green hair. Nilinis ko na muna to at tinanggal yung mga naputol na grass. And dilinisan muna natin yung kanilang plate. Tingnan nyo naman kung gaano nakadumi yung plate ni Mrs. Grasshead. So, tinanggal ko na muna yung mga naputol na grass sa kanyang face and body. Tapos, pinalitan ko na din yung kanyang plate. Hindi naman ako nagwa-worry kasi tutubo naman ulit yung kanyang buhok. Nilinis ko na nga din itong plate ni Mr. Grasshead. At hindi muna natin siya bibigyan ng haircut today. Lalagyan muna natin sila ng water para meron na ulit silang fresh na tubig na maiinom. And then, inisprayan ko din yung kanilang hair para mas fresh. Anyway, naisipan ko nga din pala na maglinis na din ng kanilang room. So, papalitan ko lang ng bed sheets itong kanilang mga bed. Napansin ko kasi meron mga nagkalat na crayons and color pens. So, nilipat ko na muna itong si Kota dahil mabigat to. Inayos ko na din yung kanilang mga stuffed toys. Inalis ko na din yung bedsheet dito sa kabila. And ang dami din kasi dito nakapatong na toys. Si Charlie and Chino sumisilip na ulit at tinitingnan nga nila itong ginagawa ko. Parang ready na ulit magkalat itong dalawang batang to. At naghahanap na ng toys.